Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa amang parte po ng ating bansa at ng buong mundo. Naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng panahon, mga kababayan. Mga kababayan, this is episode number 26. Tungkol po ito sa scam na binalita lamang po ng mga mainstream media tungkol po dun sa scam na paluwagan na naganap o binalita itong linggong ito, mga kababayan. So mamaya ay ipapakita ko po sa inyo yung report po ng mainstream media kung paano po nangyari yung scam na yan. Mga kababayan, itong episode number 26 ay may relation po ito sa vlog number 6 na ginawa ko noon, dated July 24, 2023. So, ulitin ko lamang po na itong scam na ito na katulad din ng sa vlog number 6 ay tumutukoy pa rin po ito sa love of money na siya pong nagiging dahilan kung bakit nagpapatuloy po ang mga ganyang mga paglabag, mga kababayan. Sa totoo lang, mga kababayan, sa dami-dami ng mga matatalino, na mga designer, mga magagaling, mga abogado, mga accountant, nagpapatuloy pa rin na hanggang ngayon, wala pa rin po tayong nakikita o solusyon kung paano po wawakasan itong mga tinatawag na scam, mga kababayan. Kaya nga nakakalungkot po na ito po ay magpapatuloy habang panahon at hindi po ito titigil habang ang mga batas ay patuloy na nangungusap lamang at hindi po nakakakita ng crime and corruption. Palagi ko pang uulitin, excuse me, palagi ko pong uulitin, mga kababayan, ang Laser Super Fortress po ay na-develop, created, invented at registered sa National Library of the Philippines nitong February 2019 na dyan po lahat, kumpleto na po yan at kung paano po wawakasan ang crime and corruption at kung paano po paunlarin ang ating bansa at kasama na rin po ang mamamayan. Yung scam ay tumuturo pa rin po sa love of money, kaya nga ang lakas po ng loob ng mga taong yan. Gawa nga ng sabi ng batas, huwag kayong manloloko, huwag kayong mag-i-scam. So, anong nangyari po, mga kabayan? Kinakausap po tayo. Kaya lang, problema, kinakausap lang po tayo pero hindi niya nakikita kung ano man ang ginagawa na panloloko ng ibang mga tao, mga kabayan. Kaya malakas ang loob na gumawa ng mga scam kasi nga po, hindi po sila nakikita in real time ng pangkasalukuyang sistema po natin, mga kababayan. At mamaya, papakita ko po sa inyo ang report po ng mainstream media at antabayanin nyo lang po, mga kababayan. Maraming salamat po. Naglabas ng babala ang Securities and Exchange Commission laban sa mga scam na tila mabilis at malaki kumita. Kasunod na lang yan ng isang umunoy paluwagan. Ang umunoy modus, tinutukan ni Rafi Tima. Nakausap namin si Maria, isang investor sa kumpanyang BNY Pal and Trading Benta Paluwagan. 600,000 pesos daw ang investment niya, kaya nakakubra daw noon si Maria ng malaking tubo. Kunyari, ipinapabenta niya at a lower price. Kumbaga, kunyari, aasahan mo sahod dito is 300,000, ipinapabenta raw po ng 200,000, yung bibili daw po kunyari, kikita ng 100,000. Ganun po. Para makuha lang yung pera in advance? Opo, ganun po. Ganun po yung benta paluwagan scheme.
Pero nang lumaki ang interest, nagduda na siya. Nagka-problema na nga raw nang marami na ang naingganyang sumali at dumami na ang investors nito. Isang tao, 100 million. Meron isang tao, 21 million galing sa business nila. Meron ako, relatives na talagang 4 million, 1.5 million sa benta paluwagan na sinugal na nawala na yung mga pera. December 14 daw huling nagpakita ang may-ari ng BNY Pal and Trading na kinilalang si Rohani G. Velasco at kanyang asawa. Nangako daw sila sa mga investors na mababayaran sila, pero hindi na raw ito nagpakita mula noon. Iniimbestigahan na ng Pasig CIDG ang BNY Pal matapos magreklamo ang mahigit 100 sa mga investors nito. Nangangalap pa raw ng sapat na dokumento at ebidensya ang CIDG bago magsampa ng kaso. Naglabas na rin ng babala ang Securities and Exchange Commission o SEC. Hindi raw rehistrado at walang lisensya ang BNY Pal and Trading Benta Paluwagan para mangolekta ng investment sa publiko. Hindi rin daw sila magbibigay ng permit para sa isang investment scheme kung saan ang pera ng bagong investors ang siyang ginagamit para ipambayad sa kita ng mga naunang investors. Kaya paghihikayat ng SEC sa publiko, itigil na ang pag-invest sa BNY Pal and Trading. Nag-message kami sa social media account ng may-ari ng kumpanya para hinga ng reaksyon pero wala pa siyang tugon. Babala naman ni Maria, huwag magpasilaw sa posibilidad ng malaking tubo. Kumita man tayo ng 1,000 pesos in a day, thank you na rin kay Lord kasi 1,000 pesos is sure na hawak mo kaysa meron ka kunyari na 50,000, yun pala goodbye ka na sa 150,000 mo. Hinihikayat ng SEC ang publiko na bigyan sila ng dagdag na impormasyon tungkol sa BNY Pal Benta Paluwagan. Ipapasa na rin daw nila sa BIR ang pangalan ng lahat ng sangkot sa kumpanya, sabay babala na mahaharap sa kasong kriminal ang mga sangkot dahil sa posibleng paglabag sa Financial Products and Services Consumer Protection Act. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 oras. O ayan mga kababayan, so narinig niyo po ang balita ng GMA 7 tungkol po sa scam. At nakakalungkot talaga mga kababayan. Hanggang ngayon po wala pong konkretong solusyon kung paano po pahihintuin yung mga scam na yan, mga kababayan. Hindi lamang po sa scam ng paluwagan, pati po sa scam ng mga online buying, pati po sa scam ng withdrawal po ng mga pera sa inyong mga account, sa mga bangko. So, laganap din po ang mga scam na yan, mga kababayan. So, as I've said, sa Laser Cost Support Fortress po, yan po ay sisiw na sisiw lang at kayang-kayang pong wakasan ng Laser Cost Support Fortress po yung mga ganyan pong mga lokohan, mga kababayan. At uulitin ko po sa inyo, mga kababayan, at kailangan po talaga o napapanahon na talaga na yan po ay sa batas, yung Laser Cost Support Fortress, or i-execute po ng isang wisdom president yan Laser Cost Support Fortress upang mawala na po ang mga ganyang klaseng mga scam po, mga kababayan. Sa scam po, hindi lamang po ang pagkawala ng pera ang nawawala, pati po ang buhay po ng tao ay posibleng mawala po dyan. Kapag alam po natin ng mga kriminal, ay pag hindi po nila nakuha ang pera, ayan po ay gagamit po ng mga dahas, mga kababayan. Kaya habang wala pa po ang Laser Cost Support Fortress, pinapayuhan ko po ang mga tao na mag-ingat po kayo lahat dahil lahat ng panahon po ay mapanganib, mga kababayan. Kaya nga may intention to file COC on October 2024 para sa midterm election ng 2025. So, napakarami pong batas ang kailangang ipasa po
in relation po sa crimes and corruption at kung paano po paunlarin po ang bansa, mga kababayan. So, ingat po lahat at maraming salamat po. Magandang gabi po.